pag-uusapan natin ngayon kung paano magpalakas, di mo ba? Sa panahon ng pinagdaanan natin, ang dami natin pinagdaanan, manghina tayo, di ba? Nanghina ang ating mga physical na katawan. Bagamat sabi natin nagsitaba tayo, pero wag masdaling nyo, pag kayo tumayo at naglakad ng medyo malayo-layo kayo hinihingal, di ba? Yan, kasi wala na tayong exercise. Yung ating katawan hindi na naging fit, na wala tayo ng physical fitness, di ba? Ngayon ang pag-uusapan natin ay hindi lang pala katawan ang kailangan i-exercise, pati yung ating kaluluwa. Kaya ang ating topic ay spiritual fitness plan. Yan. Pero tayo po ay manalangin muna, na hindi tayo lumuot. Ang Diyos at Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras nito na ibinigay mo sa amin. Tunay nga pong napakadakila ng iyong puso. Walang hanggan ng iyong awa at habag. Patuloy kang nagbibigay biyaya sa lahat. Purihin ka, O aming Diyos. Aming Ama, sa oras nito, kami po ay lumalapit sa iyo at aming itinutulong ang aming mga puso, ang aming mga isip at ang aming mga kaluluwa. Ano man po ang nakikita mo sa amin na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyong paningin, nais po namin na ito ay alisin mo. Tulad po ng isang maruming damit na namin nais at hubarin po ito sa amin. Tulad nga po na sabi sa aklat ng Job, na hubad kami dumating dito sa mundo, marapat lamang na hubad kami bumalik diyan sa inyong tahanan. Salamat po sa pag-alam namin na darating ang panahon na kami ay mananahan dyan. Kaya po nais namin na lahat ng nakakasagabal sa aming mga pagkatao ay maalis upang makapasok kami ng malinis sa aming mga konsensya. Sa oras mong ito, kami ay nag-aaral ng iyong salita at ito po ay aming pagninilay-nilayan. Dalangin namin na samahan kami at pangunahan ng iyong banal na Espiritu. At anumang banta ng kaaway na maaaring makahadlang sa aming pananampahan ay aming itong sinasaway sa ngalan ni Jesus. Sa iyo po ang oras ito, kaya po lahat ng papuri at pagsamba ay iniaalin namin sa iyo sa ngalan ni Jesus na aming pinalilingkuran. Ang dating sabi ng Amen. Ayan po. Dito po sa ating basa, maraming klase ang exercise. Di po ba? Maraming exercise ang ginagawa ng mga tao. Yung iba, nagsusumba. Pagmasdan niyo po yung paligid. May nagsusumba, may nag-gym, ayan po. Merong nag-e-exercise nung nag-walking, nag-running, nag-stretching. Di po ba? Upang lumakas ang mga katawan. Nakita mo yung mga ibang artista, pinupost pa nila sa Facebook, yung kanilang pag-exercise, para sila sumaksik. Yan po ang paraan upang lumakas sila at manatiling maganda ang kanilang mga pangangatawan. Amen po? Subalit, ang lahat ng iyan po ay pansamantala lamang at lilipas din. Amen? Ano man ang gawin natin, hindi natin mapipigilan ng pagtanda. Diba? At syempre sa ating pagtanda, lahat nagbabago. Ang ating mukha, ang ating mga balat, yan, ang ating itsura, dati sexy ka, ngayon, dati daw bote ka ng Coke. Ngayon, bote pa rin ng Coke, in can na lang yan. In can, diretso ng can, wala ng bote, di ba? Coke pa rin ha. At nagbabago lahat. Pati po ang ating pananaw sa buhay. Ayan, nagbabago yan. Kapag ikaw ay tumatanda, nagbabago ang iyong pananaw. At maaari sa ating pagtanda, magkaroon tayo ng kabalisahan. Bakit po kaya? Sapagkat may isang bagay tayong nakalimutang exercise. Iyon po yung ating spiritual. Yan po, no? Palagi na lang kasi katawan ng ating pinagaganda. Yung nakakalimutan natin exercise, ang ating mga spiritual. Hindi lamang po ang ating physical na katawan ang nangangailangan ng stretching. Yan. Pag umaga, pag gising mo, stretch ka. Kasi masakit yung baywang mo, nakatutulog yan. Nakababaluktot sa higaan. Pero hindi lamang dapat ang ating physical na stretch natin. Maging ang ating kaluluwa ay nangangailangan ng stretching at exercise. At meron po tayong 5 paraan. Ito yung 5 basic spiritual fitness plan. Ayan. Ito po yung, kung sa simula ng ating exercise, tayo mag-i-stress muna. Ganon din po sa ating spiritual para ma-stress ang ating kaluluwa. Ayan. Number 1, read the Word of God. Ayan po. Magbasa tayo. Kumbaga sa katawan, ini-stress muna natin ang ating kaluluwa. Diba? Sinasanay muna natin. Ayan. The Word
we grow spiritually. Yung salita ng Diyos, iyan ang dahilan kung bakit tayo lumalago sa pananampalataya. Amen? Iyan ang dahilan ng ating paglago spiritually, yung salita ng Diyos. Yan. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol kayo'y nanabig sa atas na spiritual upang umunlad sa pananampalataya. Pero bilang mga anak ng Diyos ay pinanganak na muli, isang tiyak na tanda ng ating spiritual na paglago ay ang patinding pagmanais natin na kumain ng buhay at walang pamatayang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga dapat tayo magbantay sa pagkawala ng gutom at uhaw para sa salita ng Diyos. Isang pananabik na maaari natin sirain sa pamamagitan ng malipad ugali. Yan. Sa pamamagitan ng pagnanais ng mga alalahanin sa ating buhay. Nananaig yung mga alalahanin sa ating mga buhay. Diba? At ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Yan. Nakakalimutan natin i-exercise ang ating kaluluwa kasi puro na lang yung palabas ng ating physical, ang ating ine-exercise. Ay, gusto kong gumanda, gusto kong sumexy, yan. Pero pasamantala lang lahat yan, itatanda tayong lahat, amen? Basahin natin yung pagpapahalaga ng mga aawit sa salita ng Diyos. Sabi po sa awit, chapter 19, verse 7 hanggang 10. Sabi dito, ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga turo ni Yahweh ay makatuwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na magtarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay. Mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Yan sabi, magmula sa verse 7 hanggang verse 10. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag tungkol sa kalikasan, at pakinabangan at kahalaga ng batas at salita ng Diyos. Amen? Ang batas ng Panginoon ay batas na walang labis at walang kulang. Hindi po sumusobra yung batas ng Diyos at hindi rin naman nagkukulang. Ang batas, ang pangkalatang salita sa nahayag na kalooban o kautusan ng Diyos na pumapatuloy sa tao sa tamang kaugnayan sa Kanya. Iyon po ang batas ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tamang kaugnayan sa Kanya. Amen? Ang mga patutuo natin, ang tunay na salita ng Diyos nagpapatutuo sa Kanyang katangian at kalooban. Ang mga tuntunin, mga tiyak na alituntunin tungkol sa matuwid na pamumuhay na siyang nagpapaligaya sa mga makadiyos. Yan po. At yung mga utos, ang nagpangyarihang pinagmumula ng pumapatuloy na liwanag para sa mga matapat na naghahanap ng kanyang kaparaanan. Ang wastong pagtugon sa mga utos ng Diyos ay ang paggalang kay Yahweh na nagdudulot ng kalayaan mula sa makasalanang buhay. Amen? At ang mga kahatulan, mga batas na sumasaklaw sa buhay, panlipunan na nagdadala sa katarungan at katuwiran. Diba? It was by the word of God that Jesus resisted the evil. Ang salita ng Diyos ang ginamit ni Jesus upang malabanan niya ang diablo. Tingnan niyo po Dito, sabi dito ng diablo, gawin mong tinapay ang bato. Diba? Ngunit sumagot si Jesus, sabi niya, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yan. Tinutokso siya ng diablo, pinapagawa sa kanya, tinapay. Di ba kasi nung ayuno siya ng 40 days, di ba noon? Kasi nagsimula na yung kanyang ministry, nag-ayuno siya ng 40 days, at siya ay nagutom. Siyempre, dahil siya ay nagkatawang tao, nakarami siya ng gutom. At siya ay tinukso ng diablo. Sabi sa kanya, gawin mong bato ang tinapay. Subalit, salita rin ng Diyos ang panlaban ni Jesus sa sinasabi ng diablo. Sabi niya, hindi lamang sa bato na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. Amen? Dito naman, sabi niya, magpatulog ka nga dyan, alam ko sasaluhin ka ng iyong mga anghel. Sabi niya ganyan, di ba? Ngunit sumagot si Jesus,
Efesos, sabi niya, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon ng Diyos. Matindi ang Diablo manukso, di ba? Tapos dito naman, sabi niya, dinala siya ng bundok, dinala siya ng Diablo sa bundok, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapakirapa ka at sasama sa akin. Sabi ng Diablo, baliktad no? Ang Diablo magbibigay sa kanya ng kayamanan, samantalang ang Diyos ang mas mayaman. Siya ang source ng lahat ng kayamanan, di ba? Kaya sinabi niya, sumagot siya, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat ang Panginoon Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen. No? Binabaliktad ng Diablo ang sitwasyon. Kaya yan ang ating pinaka-stretching. Ang exercise tayo. Magbasa tayo ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos, yan ang magbibigay sa atin ng kalakasan at yan magbibigay sa atin ng spiritually growth. Yan, di ba? Ginagamit ni Satanas sa salita ng Diyos upang tuksohin si Kristo. Subalit ito rin ang ginagamit ni Jesus upang sansalayin ng kanyang mga kabuktutan. Di ba? It is by the words in our hearts that we can resist sin. Kaya natin naiiwasan ang kasalanan kasi yung salita ng Diyos nasa ating mga puso. Amen. Sabi ko sa awit 119, verse 11, ang banal mong kautosay sa puso mo ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Sa makatuwid ang salita ng Diyos, ang pinakapundasyon natin sa ating spiritual fitness. Diba? Reading the Word. Yan, kung tayo nagbabasa, nagde-develop ang ugali natin magbasa araw-araw. Yan yung mga tamad magbasa. Pag tayo nagbabasa, yan, magde-develop yan, unti-unti. Mag-umpisa ka kaya kahit, one verse lang araw-araw, kung tamad kang magbasa. Yan, diba? Ngayon, medyo nagandahan ka sa verse na yun, madudugto ngayon, hanggang padami ang nababasa mo, hanggang sa nalilibang ka, diba? Naki-stress na iyong spiritual. Diba? Maaring mag-umpisa tayo sa bagong tipan. Yan. May isang chapter, bawat araw. At pagdating na parang magkaka-progress yan. Diba? Mag-diversion kayo habang nagbabasa. Pag kayo nagbabasa, hindi lang parang nagbasa kayo ng comics. Kaya ng dyaryo. Ilagay niyo sa puso niyo ang mga binabasa at mag-diversion kayo. Pag nilay-nilalay niyo yung mga bawat salita niyo. Kasi po, sa bawat salita niyo, makikita niyo nariyan ang kanyang mga pangako, ang ating pag-asa. Diba? Yan? Sapagkat ito nakakatulong sa inyo upang lumago kayo sa biyaya at kalaman. Ang pangalawang exercise, ito daw yung sit-ups. Diba? Diba? Pag minsan, pagkagising natin sa umaga, kakahiga pa tayo, stretching na tayo, no? Tapos pupunan naman tayo. Yan. I-stretch nito yung ating mind pag nagsisit-ups daw tayo. In our spiritual basic fitness plan, it empower our souls. Yan. Nagpapalakas ito sa ating kaluluwa. Yung sit-ups na tinatawag. Kapag tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos, upuan po natin. Seryosohin naman natin. Hindi parang lang nagbasa ka ng ano lang dyan. Okay, parang sa Facebook ka lang nagbasa. Sa Facebook nga, siniseryoso nyo Diba? Bakit yung salita ng Diyos hindi nyo seryosohin? Pag kayo nagbasa ng salita ng Diyos, upuan naman ninyo. Yan. Sapagkat marami kayong malalaman, natututunan sa salita ng Diyos. Hindi yung po na lang Facebook kayo araw-araw, tapos lahat ng hugot pinagbabasa ng ginagamit niyo pa sa buhay niyo, yung mga hugot nila ginagamit niyo. Diba? Ang salita ng Diyos, maraming magbibigay sa inyong kalakasan. Tingnan nyo, ha? There is forgiveness from God. At makikita nyo sa salita ng Diyos na yung kapatawaran niya. Sabi sa Acts chapter 8, verse 22. Pagsisihan mo, kasamaan mo ito at manalangin ka sa Panginoon at naway patawarin ka niya sa iyong hangarin. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, matututo ka ang magpatawad. Diba? Yan. Ang tunay na kaloob ng banal na Espiritu ay bubuhos lamang sa may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid. Yan. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, makikita mo, there is peace from God. Mayroong kapayapaan. Di ba? Sabi sa Philippians 4, 6 and 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anong bagay sa halip. Hingin ninyo sa Diyos ang
lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang isang mahalagang lunas para sa pagkabalisa ay ang panalangin. Di ba? Kapag nababalisa ka, madalas yung mga tao, lalo na yung mga nanay, pagkagabi, magbigla ka na lang magigising, balisang-balisa ka, di ba? Hindi ba nararanasan yun? Yan. Yan ang isang mahalagang lunas sa pagkabalisa, yung pananalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin, mapanunumbalik ang ating tiwala sa katapatan ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalaga ng lahat ng kabalisahan sa ating buhay. Ilagak mo lahat ng kabalisahan mo sa buhay, sa ating Panginoon. Sa verse 7, sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang maging sa iyong puso at pag-iisip. Dahil sino pag-ipag-isa kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng panalangin, dumarating sa atin ang kapayapaan ng Diyos. Amen? Siyang mag-iingat sa ating mga puso at sa ating pag-iisip. Pinalalakas tayo ng Diyos upang may sagawa niya ang mga bagay na ninanais niya para sa atin. Yan. Kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, malalaman mo na there is strength from God. May kalakasan galing sa Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng pananalangin, palalakasin niya yung buhay spiritual. Upang maitatag ni Kristo ang kanyang presensya sa ating mga puso. Yan. Upang tayo ay lumalim sa matapat na pag-ibig para sa Diyos. Upang maunawaan natin na ating isipan at maranasan natin sa ating buhay ang pag-ibig ni Kristo. Amen? Upang tayo ay mapuno ng kapuso-pusan ng Diyos. There is a strength from God. At kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, makita mo, there is opportunity from God. Mayroong pagkakataon, bibigyan niya tayo ng pagkakataon. Ayan. Sabi po sa Colossians chapter 4, verse 3, italangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ng kanyang salita at maipahayag ng hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilang buhay niya. Tiyak ni Pablo na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng pagbukas at pagsasara ng mga pinto upang pangunahan ng kanyang buhay at ministeryo. Tingnan si Pablo, nasa kulungan siya, pero ninanais siyang ipanalangin pa siya para bigyan siya ng pagkakataon na kahit nasa loob siya ng bilangguan, nakakapag-ministry siya. Diba? Tayo malaya tayo. Hingin natin sa ating Panginoong Diyos na bigyan din tayo ng pagkakataon na maibahagi natin ang Ebanghelyo sa iba. Amen? Ang pagiging mabunga ng ating mga buhay at patutuwa ay nakabatay sa kanyang kalinga at kaya tulirang pamamagitan. Ayan. Kaya dapat natin dalangin na magbukas ang Diyos ng mga pinto para sa atin at ipakita kung saan tayo dapat gumawa. Ayan. Hindi gawa ka lang ng gawa dito. Kaya minsan, hindi yung paggawa natin gawain natin hindi maasenso kasi hindi naman yan inutos ng Diyos na diyan ka gumawa. May mga tamang lugar na pagdadalhan sa atin para tayo ay gumawa. Amen? At sa pagbabasa mo ng salita, malalaman mo na there is boldness from God. Mayroong katapangan. Katapang ka. Alam niyo noon ako, takot ako magsalita sa harapan, nahihiya ako talaga. Ayaw ko tumayo. Tumatayo pa lang ako, nakikita pa lang yung mga tao. Nanginginig na ako, pati boses ko, nanginginig. Pero dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon ng tapang. Diba? Binigyan niya ako ng katapangan magbahagi ng salita ng Diyos. There is boldness from God. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 19 hanggang 20. Ipanalangin din niyo ako'y pagkaluban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maihayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya ipanalangin niyo maipahayag buong tapang gaya ng arabakan. Ito ninyo, si Pablo siya ay nasa loob ng bilangguan kaya humihingi siya ng katapangan upang maipahagi niya pa ang salita ng Diyos. Amen? At number 7, pag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, malalaman natin na there is wisdom from God. May karunungan. Bibigyan kanya ng karunungan. Sabi nga sa James chapter 1, verse 5, sabi, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Hindi marunong
patnubat ang Diyos. Sabi niya sa verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin dahil sa minsan kasi humihingi na tayo, nag-aalinlangan sa ating mga puso. Meron pa tayong pag-aalinlangan. Hindi kaya may pool, hindi. Ang tagal naman, may ang daming tao na doon, masyadong hindi sagot ng Diyos. Amen? Huwag pumasang tatanggap ng anuman ng taong pabago-bago ng isipan, hindi alam kung ano talagang nais mo. Lalo yung mga taong palagi, ay, pagka hindi ako nangingigan, magkakatuloy ko na lang. Pag hindi ko nagustuhan niya, magkakatuloy ko na lang yung tao. Pabago-bago ka, parang pangkalawangan, kung saan ka dumadapot. Kung saan mo gustong makinig. Di ba? Ang dami mong pinakikinggan. Kaya tuloy, nalilito ka. Di ba? Huwag kayong umasang tatanggap kayo ng anuman kapag kayo mabago-bago ng isip. Di ba? Kung kulang ang karunungan ng sino sa inyo, ang karunungan ay nangangahulugan ng spiritual na kalayan upang makita at pahalagahan ang buhay. At kumilos mula sa pananaw ng Diyos. Ito ay pinapapalooban ng matuwid na pagpili at paggawa ng matuwid na naaayon kapwa. Yan. Sa kalooban ng Diyos na naiyan sa kanyang salita at sa pangunguna ng Espiritu Santo. Naaayon ito sa pangunguna ng Espiritu Santo at kalooban ng Diyos. Yan. Amen? Tayo ay maaaring tumanggap ng kalooban kapag lumalapit tayo sa Diyos at hiningi ito ng may pananampalataya. Kapag humihingi ka ng kalooban sa Diyos, maniwala ka sa kanya at ito yung bigay niya. Isa pa, kapag nagbabasa ka na salita ng Diyos, meron din yan. There is healing from God. Makakadagpo ka ng kagalingan. Sapagkat ang Diyos ang ating great healer. Siyang ating dakilang manggagamot. Sabi ko sa James 5. James chapter 5 verse 14 hanggang 16. Sabi ito, may sakit ba ang iba sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinunong iglesia upang panalangin sa pahilan ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang ginawa, ang ginagawa, nagpapatawas eh. Tawasin mo nga. May sakit ako. Imbis na humihingi ka na. Tumawag ka ng mga elders sa church. Yan. At sabihin mong ipag-pray ang may sakit sa inyo. Natawag ka. Ang gagawin ng iba. Tawasin mo nga. Yan. Yung pala, mayroong cancer. Ayan. Kinukulam ka. Sabi naman ng mga mananawas, kinukulam ka. Diba? Yung pala, cancer ang sakit. Ang hirap ng ganun, diba? Manalangin ka muna sa ating Panginoon Diyos. Yan. Kung tayo ay may sakit, lumapit tayo sa mga nakatatanda sa church. Hindi ibig sabihin na matanda talaga. Yung mga elders, yung mga marunong ng manalangin, yan, di ba? Lumapit kayo at pahiran sila ng langis at panalangin. Amen? Pagkakalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Yan. Palalakasin siya muli ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, patatawagin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapan niyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin niyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kung ikaw ay nagkakasala, mayroong kang kapatiran, yan sabihin mo sa kanya, sis, hindi ako nagawa hindi maganda. Tulungan mo ako, mag-pray mo naman ako, hindi yung pag may nagawa ng kasalanan, ay naku, iwan mo ba ng mga tao, hirap silang manalangin ano? Hindi naman po ganun kahirap manalangin. Sabihin mo lang yung laman ng puso mo sa Diyos. Amen? At talatang ito nagbibisa ng mahalagang dahilan kung bakit ang kagalingan ay madalas hindi masumbungan sa Kristiyanong komunidad. Yan, no? Ang kasalanan ay dapat maipahayag sa iba. Hindi mo sinusulo kaya minsan yung mga tao nadidepress eh. Kasi may maraming tinitintin sa kanilang mga puso, di ba? At ang maalam na pananalangin para sa isa't isa ay dapat gawin sa Diyos sapagkat ang kasalanan sa iba isa ay dumadang sa mga panalangin, mga mananampalataya. Panalangin ng mga mananampalataya ay maharang sa pagpapahayag ng kapangyarihan at pagpapagaling ng Diyos sa kalipunan. Yung pong kasalanan, yan ang nakakahadlang. Kaya minsan yung mga tao hindi gumagaling-galing, di ba?
Isa pa ito. There is tranquility from God. Pag ikaw nagbabasa ng salita ng Diyos, na mararamdaman mo doon na there is tranquility from God. Sabi ko sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 4, una sa lahat, ipapakiusap kong idulugin mo sa Diyos ang iyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin din ninyo ang mga hari at may kapanggalan ng tayo, mga panguhin ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at makalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Yan. Hindi lang po yung ating sarili ang ating pinapanalangin. Panalangin natin ating mga leaders, lalo ng ating presidente sa panahon ito, bulugod ng ating gobyerno. Ipanalangin din natin sila at ito ay umayos para matapos na ang kaguluhan sa ating bansa. Amen? Napakabuti na Diyos sapagkat ang ibig niya ang lahat ay maligtas. Ang Biblia ay naghahain ng dalawang bahagi ng kalooban ng Diyos para sa katauhan kaugnay sa kaligtasan. Dalawang bahagi daw. Ang kanyang sakdal na kalooban nagsasabing nais niya ang bawat isa ay maligtas. Nais ng Diyos lahat tayo maligtas. Amen? At ang kanyang nagpapahintulot na kalooban na pinigilalang pinapayagan Diyos ang maraming ayaw lumapit kay Kristo upang tumanggap ng kanyang kaligtasan. Pinapayagan niya rin yung mga ayaw lumapit sa kanya. Hinahayaan niya yung mga yan. Diba? Ang ating mga panalangin sa Santo Diyos ay nagiging pundasyon ng ating kalakasan. Kapag tayo nananalangin, gumamit tayo ng salita ng Diyos. Hindi yung sariling salita lang natin. Pag nanalangin, yung gano'n pag nanalangin, sana. Diba? Kailangan sabihin mo, loobin mo po, Lord. Kasi nananalangin tayo ayon sa kanyang kalooban, hindi sa ating kalooban. Diba? Yan. Praying fervently. Huwag na kayo titigil. Manalangin. Sa pagpapasa ng salita ng Diyos, manalangin kayo, humingi kayo ng wisdom. Humingi kayo ng karunungan. Araw-araw kayo dumalangin ng kapatawaran. Kasi po araw-araw tayong nagkakasala. Kung sasabihin, wala naman ginagawang sama. Hindi naman ako nang-agrabyado ng kapwa ko. Hindi na wala naman pinapatay, hindi naman nanakaw. Kasi po, ang hindi ka nagsisimba ay kasalanan. Ang hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos ay kasalanan. Ang nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo ay kasalanan. Yun din ang mga kasalanan hindi mo inaakala, pero nagkakasala ka. Kaya dapat kailangan araw-araw ang humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Amen? Yun ang sinasabi kasalanan, di mo man sinasadya, di mo man nais gawin, pero nagagawa mo. Di ba? Yan, araw-araw kayo dumalangin ng kapatawaran, ng kalakasan, ng pagkakataon at ng katapangan. Kung kinakailangan, dumalangin kayo ng kapayapaan, ng kagalingan at katahimikan. Amen? Kailangan sa panahon na ito, lumadalangin tayo ng kagalingan at katahimikan sapagkat napakagulo ng ating kapaligiran. Amen? Patuloy kayong manalangin ng taimtim. Yan. Maging mapagbantay ng may pasalamat. Ang tuloy-tuloy natin panalangin ng taimtim ay siya magpapalakas sa relasyon natin sa Diyos. At ito ang ikatlong exercise. Una po, stretching. Pangalawa, sit-up. Ito pangatlo. The role of singing. Sing praises. Yan po. Pag tayo yung maawit, di nyo kayang itaas ang mga kamay para sa presensya ng ating Panginoon. Diba? Yung iba, maawit ganyan. Yan. Kailangan pag tayo maawit ganyan, ibigay nyo ang inyong yan. Ang inyong sasaloob. Diba? The role of singing. Ano ba ang papel ng pag-awit? Yan. The purpose of singing is to praise God. Yan. Yan po ang layunin ng ating umaawit. Kaya tayo umaawit para sa Panginoon, para purihin siya. Di ba? Sabi sa Acts chapter 16 verse 25. Na ang mga maghahating gabi na, si Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang bilanggo. Sina Pablo at Silas ay nagtiis ng kahiyan ng pagkabilanggo. Ang kanilang mga paa ay tinangaw at ang kanilang likod ay sinugatan. Ngunit sa gitna ng ganitong pagtiis sila ay nanalangin at umawit ng mga himno ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Kapag ikaw ay nalulungkot, kapag ikaw ay balisa, umawit ka, makikita mo matatanggal. Mas maganda ka, mag-praise ka kay Lord. Umawit ka ng pagpupuri. Yan. It is a type of spiritual sacrifice that we offer to God. Yun daw isang paraan ng spiritual
spiritual ng pag-o-offer mo. Yung pagka ikaw ay umaawit, yan ang papel ng praise and worship. Yung iba, nahihiya sila, umawit na tumataas ang kamay na ganyan. Diba? Yung iba nga, pag umaawit, nahihimatay pa yan. Kasi yung presensya ng Diyos, malakas kapag ikaw ay umaawit sa ating Panginoon. Sabi po sa Hebrew 13, verse 15, kaya lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Kapag ikaw ay umaawit ng papuri, ibig sabihin kinikilala mo ang Diyos. Yan. Diba? It is a way to be filled with grace and melody in our hearts. Yan. Napupuno ng biyaya. Ito isang paraan ng napagpuno ng biyaya at ng hilig sa ating mga puso. Napupuno tayo ng hilig na ulitin maka-Diyos. Diba? Makalangit. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 16, ang salita ng Kristo ay halo niyong malubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalahanan ng isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awit spiritual na may pasasalamat sa Diyos. Yan, di ba? Dahil sa pamamagitan ng pag-awit, kapag ikaw ay nalulungkot, ikaw ay namumroblema, ikaw ay may sakit, umawit ka ng papuri sa Diyos, makikita mo gagaan ng iyong pakiramdam. Amen? Sa iyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awit spiritual. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. Yan po ang papel kung bakit tayo umaawit, kung bakit bago tayo magsimula, tayo po ay umaawit ng papuri sa Diyos. Amen? Yan. Kapag kayo ay nagdaranas sa mga guluhan, kahirapan o kagipitan, nag-aanyaya ang kasulatan sa inyo na hanapin ang kalakasan mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Lumapit sa inyong tagapamagitan si Jesu Cristo. Yan. Lapitan natin ang Diyos. Ang pag-awit ng mga pagpuri ay isang pundasyon sa ating pag-spiritual na paggaling. Gagaling ng ating mga kaluluwa. Minsan kasi hindi lang ating physical na katawan ang may kakasakit, ang ating din spiritual na kakasakit. Kaya kailangan natin umawit. Singing praises, gawin ninyo pati na ninyong araw-araw na pag-dibusyon ang pag-awit ng mga pagpuri. Kapag kayo nag-dibusyon, nababasa kayo ng Bible, ugalinin ninyong umawit muna. Hindi basta lang kayo nagbabasa para yung presensya ni Lord ay bumaba. Makikita ninyo. Try niyo. Umawit muna kayo pag nag-dibusyon kayo. Yan. Maaari umawit kayo makinig sa inyong pagmamaneho, sa pagtrabaho, maaari mahina o malakas yan. Kapag tayo halimbawa, pag nakasakay ka sa sakyan, sa kotse, yan. Maglagay ka ng mga worship song. Gumawa kayo ng hibig sa inyong mga puso. Umawit ng may biyaya sa inyong mga puso. Pinagyayaman ng awit yung pagpupuri sa Diyos ang ating kaluluwa. At pinatitibay ito ang ating relasyon sa ating Diyos. Amen? The fourth exercise was push up naman. Yan. Yung una, stretching. Pangalawa, sit up. Pangatlo naman is singing. Ito naman po is push up. Sabi niya. To strengthen our upper body. Ayan. The fourth spiritual fitness plan involves spiritual activity that strengthen our relationship with God and other Christians. Fellowship with brethren. Tulad ng ginagawa natin ngayon, tayo nakikipag-fellowship sa ating mga kapatid. Ano ba ang kahalagahan ng fellowship o pakikipagsalamuha sa ating mga kapatiran? Ang iglesia, ang church, yan ang iglesia ng Kristo. Ang iglesia, ang church ay katawan ni Kristo. This is the body of Christ. Yan. At ito ay may iba't ibang bahagi. Si Kristo ang ulo, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay na mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig niya. At ang ating pagsasama-sama ay nakadesign para palakasin ang bawat isa sa pag-ibig at mamumuting gawa. Yun. Yung pagsasama-sama, nagpapalakasan tayo. Kapag ikaw nanghihina, sumama ka sa mga kapatiran, nagpalakasan kayo. Katulad ng mga ginagawa namin pagka kami mga pastor, ganyan.
Nagpapalakasan kami, magkakaroon kami ng prayer meeting kami, o mag-fellowship kami, yan. At nagpapalakasan, nag-brainstorming, tapos nagbabasa ng salita ng Diyos, yan. At ang ito pinag-inilay namin. Nagpapalakasan kayo. Ganun din ang mga kapatiran. Dapat, nagpapalakasan kayo. Amen? At ang ating pag-isabi sa yan, para palakasin ang bawat isa sa atin. Kaya sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa atin at huwag natin gamitan ng pagdadalo sa pagtitipon natin. Huwag kayong inimiss ang Sunday. Sunday na nga lang inimiss nyo pa di ba? Huwag ninyong iiwasan. Iwasan ninyo, hindi kayo nakakadalo sa pagtitipon ganito. Di ba? At sa ating pagsama-sama yan, pag maaaring ma-comfort at matatalag natin, di ba, nating mga kasama. Sa pamagitan ng ganito, di ba, ikaw, dumating ka dito may problema. Nakita mo, nakarin ka sa salita ng Diyos. Naku-comfort kayo, di ba? Nagkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso, di ba? Yun? At maaaring maging daan din ito upang maiwasan natin ang pagtigas ng ating puso. Yan. Malambot ka. Di ba, minsan kasi, matigas na yung puso natin. Pero kung nakarinig ka talaga ng praise and worship, nakarinig ka sa salita ng Diyos, biglang lumalambot ang puso mo, di ba? Di ba? At ang pagdayon natin si Diyos na iiwasan natin. Ang madalas na pagtipon at pagsasalo-salo ay lubhang napakalaga sa mga natitirang matapat at matatag na namano ng palataya. Kailangan mahalaga yan. Marami pa kayang matapat na mananampalataya sa panahon ito. Ha? Tapos, fellowship. Experiencing fellowship. Daging daw yung ating pag-fellowship. Lanasin ninyo. Palagi tayong sumama sa mga pagtitipon sa tuwing mayroong pagkakataon. Yung iba tamad na tamad pag niyaya mo, no? Tara! Merong mothers doon, yung mothers gathering. Kayo na lang, may laga. Kasama mo yung alaga. Paglagay mo, lagi pang mag-alaga kasi mga natin nagbibahan. O diba? Palagi natin paghandaan ng mga pagtitipong ino-open ng mga local na kongregasyon. Huwag lang kung linggo. Huwag lang kung linggo tayo pumupunta. Ngayon kasi hindi natin magawa ito eh. Ang dami kasi binabawa ng panahon ngayon. Yung mga, di ba, minsan may mothers, no? May Father's Day, yung mga ganyan. Tapos yung mga youth camp, yung mga ganyan. Dati meron mga ganyan, ngayon bawal muna kasi. Pero kapag dumating ang panahon na pwede na mga yan, kung hindi yung kakaligtaan dumalo sa mga ganyan, masaya kasi yan. At lumalakas sa spiritual. Di ba? Yan. The fifth and final exercise was running or walking. Yan. Nasa panglima na tayo. Yung pang-apat, yung fellowship with the brethren. Push up daw. Sige, tinutulang natin. Pinupush natin yung bawat isa, di ba? Push natin bawat isa. Yan, sige, sama ka sa ganyan. Kaya mo yan. Ito naman, walking or running. Yan, walking or running. Sabi ito, do good works. The role of good works. Ano ba ang papel? Ano ba ang kahalagahan ng mabuting gawa? Bilang mga Kristiyano, alam naman natin na hindi tayo kaya iligtas ng mabuting gawa. Diba? Kundi nangyari lamang lang ito dahil sa kagandahang loob ng ating Diyos. Ephesians 2:9 yan. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Dahil sa pagpagsa natin kay Kristo. Amen? Kaya dapat natin paliwanagin ang ating mga ilaw upang makita ng ating mabubuting gawa. Yan. Upang pagkapulihan ng ating amang nasa langit. Hindi kami ating amang nasa langit. Hindi ikaw. Diba kasi wala mabuti kasi ay gawa ko ako may gawa niya. Namigay ako doon. Kung ano talagang gusto niya siyang mapuri ng mga tao. Pero hindi dapat ito. Ang ating papuri natin amang nasa langit. Amen? Kailangan mabuhay tayo ng karapat, dapat at kalugod-lugod sa Panginoon upang sumagana tayo sa lahat ng mabubuting gawa. Maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon at sa tuwing tayo ay may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti. Sa lahat ng tao, hindi lang sa isang tao, hindi lang sa ako lalang. Ayan, eto, kumari ko to sa kanyang lang ako mabuti. Pero pagdating sa ibang tao, hindi ko may kilala, sino ba yan? Close ba kami? Diba? Hindi lang sa isang tao. Kahit sa ibang tao, kahit hindi mo kilala, kailangan gumagawa ka ng mabuti. Amen? Ang mabubuting gawa ay kailangan kung ito ay nakakapagbigay sa ating
kaluluwa ng kapakinabangan. Kailangan natin yan. Doing good works, ito, ibahagi ninyo mabuting balita. Yan, yan, mabuting gawain. Ibahagi ninyo mabuting balita doon sa mga naliligaw. Diba, may kapatiran kang hindi na umaakyat sa church, puntahan mo. Encourage mo ulit. Pag-initin mo ulit. Silaban mo ulit. Papag-initin mo ulit. Diba? Yan. Mag-ministry tayo sa ating mga kapatid na naliligaw lalo na doon sa mga nangangailangan physical man o spiritual. Yan. Gamitin ninyo yung mga resources. Time, money, at saka yung talents. Kapag ikaw ay nag-minister, kailangan ng gusto. Halimbawa, sabi niya, alin kasama ka sa church, wala pa masahin. Bahala ako sa buhay. Ano yan? Pag sinabi, niyaya mo yan, alin ka mag-church, nagpitang pa masahin. Pag merienda yung pakita. Para sumama, namumuhunan din kasi sa mga kaluluwa. Diba? Kailangan gamitin mo yung source mo, yung resources mo, yung oras mo. Yan. Ay, what, tinigil ko ba yung paglalaba ko para lang maimbita kita? Iniwan mo yung kapo doon sa bahay para lang sumama ka sa akin. Diba? Yan time, yung talent mo. Para makatulong ka sa mga mahirap o doon sa mga may sakit. Bawat araw ay gumawa ng bagay na maaaring makapagpala sa ibang tao. Good works done systematically. Sistema rin yan. Hindi yan pura-pura lang yung basta-basta. May sistema rin yung ginagawa. Mabuti gawa. Amen? Maglumikha kayo ng spiritual endurance. Diba? Nakita natin yung 5 basic fitness plan. Nakita natin, pinag-nilay natin. At nalaman natin ang mga elemento nito. Una, read the Word of God. Yun yung stretch mo. Diba? Pangalawa, spend time in prayer. Ano yung pananalangin? Hindi yung nakaigaan na kayo, tapos ganun lang, tulog na. O, minsan, mananalangin. Umpisa, pag-isip ng umaga, amen. Amen. Nakatulugan na yung panalangin, umaga na nag-amen. Diba? Ganun yung pananalangin. Upukan ninyo, para hindi kayo antukin sa pananalangin. Umupo kayo yan. Upukan ninyo. Pag lagyan nyo ng oras, spend time in prayer. Tapos, sing praises. Umamit kayo para sa Diyos. Yun yung back extension daw. Yan. Tapos, fellowship with brethren. Yun yung push-up, nagpapalakasan kayo. Kaya mo yung kapatid. May problema ka, kaya mo yung kapatid. Narito kang sa likod mo. Diba? Kaagapay mo kami. Kaagapay natin si Lord. Diba? Yan yun. Push-up. Tapos, do good works. Yung running or walking. Maglalakad ka. Gumagawa. Kasi hindi lang sa loob ng bahay mo gumagawa ka ng mabuti. Maging sa labas. Diba? Ganun yun. Makita kung tayo dito araw-araw, gawin natin itong araw-araw. Maniniwala kasi kung magilan ito ay madidevelop ang ating lakas at tatag sa pagiging Kristiyano. Diba? So, parang ang lahat na ito ay basic lang. Ito mga sinabi ko, basic pa lang to. Hindi ang lahat ito, marami pa kasing dapat gawin. Mag-exercise tayo, nagbabasa tayo sa salita ng Diyos, spend tayo ng prayer, maaawit tayo para ng Panginoon, yan, tapos nakipag-fellowship tayo, at mawala ng mabuti. Hindi lang lahat yan ang pagiging Kristiyano. Marami pang iba. Pero ito ang magbibigay sa atin ng isang mabuting pundasyon. Amen? Alam ko na kahit papano, isa lamang ito sa mga nakakatulungan ito ang ating mga pundasyon bilang sa Kristiyano ay tumatan. Diba? At naman ang plano ito ay makatulong sa bawat isa sa atin sa paghahantay ng paraan ng madala natin sa labas ang ibang medyo. Katulad ng bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Dito tayo nung magwatapos sa 1 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Tingnan mo nga sa English. 1 Timothy. Tingnan nga natin sa English kung ano ito. Sabi niya. Yan. But have nothing to do with irreverent and silly myth. Rather, train yourself in godliness. For the training, yan yung exercise, of the body has a limited benefit. But godliness is
beneficial in every way, since it holds promise for the present life and also for the life to come. Sabi ko sa Tagalog, huwag mong pag-aksayahan ang panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo yung sarili sa maka-Diyos na pamumuhay. Yan. Sa pagsasanay ng katawan, mayroon din pakinabang. Oo, may pakinabang din sa mga exercise ng ating mga katawan. Ngunit, ang maka-Diyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito ay may pangako, hindi lang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Amen? Tayo lahat po ay tumayo, tayo manalangin. Inaasahan ko ng ating mga salitang pinag-aralan, ating pinalakay, ay mapagbibigay sa inyo ng kalakasan sa pananampalataya. Amen? Tayo lahat ay lumubuan ng manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa oras nito. Tunay nga po na napakadakila ng ibaling sa amin. Sapagkat hindi lamang ang aming mga pisikal na pangangalawan ang iyong tinutuwang maging malakas, kundi maging ang aming spiritual na galing. Binigyan mo kami ng natatanging paraan upang matutunan namin kung paano palalakasin ang aming mga espiritu. Lalo-lalo na po sa panahon ngayon, pinupuno ang aming mga puso ng kabalisahan at pag-alala. Salamat po sapagkat hindi ka nagsasawa na ang pagayanan kami, lalo na po sa pinakamagaling na bahagi ng buhay namin. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, na palaging bago sa bawat umaga. Salamat sa buhay ng bawat isang narito. Patuloy din po namin inaalala at iginugol sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya, na sa tuwina ay nakakalimot at nagagaig ng tukso sa takbo ng panahon nito. Maging yung mga may mabigat na pinagdaraanan sa kanilang mga buhay, physical man po o spiritual. Maging financial po o Diyos. Ayong aming Jehovah Child, you are our great provider. Alam namin hindi mo kami pagkukulangin sa lahat ng area ng aming mga buhay. Salamat po o Diyos sapagat alamin namin na palaging nakumpas ang mga kamay at handa kami yakapin anumang panahon na darating. Salamat po sa mga pagkakataon patuloy ninyong binibigay sa amin upang patuloy namin maibahagi ang iyong mga salita. Salamat sa tapang at lakas ng loob upang makapagpatuloy kami sa aming mga ministry. Patuloy po namin itataas ang ngalan niyo at naway magindaan kami ng pagpapala tungo sa iba. Hayaan mo nga po, O Diyos, na maging buhay kami patotoo sa iyong kadakilaan at walang hanggang pagawin. Salamat po at patuloy po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ngalan ni Jesus na aming natin sa Amen.